pagwasak ng Nineveh. So gagamit din po siya ng tao, no, para din wasakin ang Nineveh. So dumating na ang kapangyarihang wawasak sa inyo. Bantayan niyo mga pader at ang daan. Maghanda kayo para sa labanan. So kung anong mga nangyayari din sa Israel noong unang panahon, nakalunos-lunos yung mga sinapit nila, mga pagdurusa, ay ganun din ang pinapainom o pinapa-experience ng Panginoon sa bansang Nineveh, sapagkat papanumbalikin na ni Yahweh ang kadakilaan ng Israel. So may panahon sa pagkawasak, may panahon sa restoration. Gaya nung panahong hindi pa sila nilulusog ng mga kaaway. Naghahanda na silang sumalakay mula makalasag ng mga kawal at pula rin ang kanilang kasuotan. Nagliliyab na parang apoy ang kanilang mga karwahe, rumaragas ang kanilang mga kabayong pandigma. Ibig sabihin, ito po ay puot ng Diyos, no, pinapakita na ang puot ng Diyos ay nagiging material na siyang bawasak sa bansang Nineveh. Ang mga karwahe humahagis sa mga lansangan, paruot parito sa mga liwasan. Parang naglalagablab na sulo ang mga ito at gumuguhit na parang kidlat. So ito po ay nakakapagbigay sobrang takot ng mga taga Nineveh. Pero wala po silang magawa kapag sukdulan na talaga ang kanilang kasamaan dahil ganun din katindi ang parusa o galit ng Panginoon Jesus Christ. Nabuksan na ang mga pintuan sa ilog at ang mga tao sa palasyo ay nanginginig sa takot. So imagine, dalang ninyo yung mga nangyari sa panahon na sa Egypto, diba? Yung pinarusahan ang Egypt. So imagine na lang kung gaano kabrutal yung mga nangyari sa kanila. 7 years of great famine, tapos 7 years of restoration din. Diba? Yung ginawa ni Lord Jesus Christ, ang lahat ng ito, guys, para maipakita sa tao na siya ay Diyos na walang iba, na dapat siyang katakutan dahil dudurog at dudurugin ni Lord Jesus Christ ang sino man na lalaban sa Kanya. Gusto siyang kalaban. At wala talagang kawala sa Kanya ang mga taong ayaw sumamba, ayaw makinig, wala talagang kawala. Kahit madami religion dito sa mundo, lahat pa dadaan sa trono ng Lord. No? Sa ngayon, hindi pa kasi nila alam ang tungkol sa mga spiritual na bagay tungkol kay Lord Jesus Christ, especially if unbelievers sila. Pero kung talagang mag-i-insist sila, kahit paulit-ulit ang pinapadalhan ng mga mensahero ng Lord Jesus Christ, parang Nineveh din yan. Pagdating ng panahon, perfect time, ay wawasakin din ang taong yun. So, ganun din po sa Nineveh. Ang reyna ay dinalang bihag, kaya't dinadagukan ng mga lingkod ang kanilang dibdib. Sila ay nag-iiyakan gaya ng mga kalapating nananaghol. So imagine niyo guys, 185,000 na kaaway ng Israelita biglang pinababa ng Lord ng kanyang anghel at pinatay lahat. Yeah. Kung titingnan ninyo guys, kapag may Lord ka, Jesus Christ, siya lahat talagang gagawa. Lahat ng problema mo, lahat ng mga lakad mo, very smooth, lahat ng yan guys. It's all by the power of the Lord Jesus Christ. And we are so blessed that we were able to come to know the name of Jesus Christ, especially the Hebrew name, Yeshua Mashiach. So wala pong katulad talaga kay Lord Jesus Christ. Pero mga ibang tao ginawa po nila expression sa kalukuhan, yung pangalan ni Lord, no, without great reverence. Naalala ninyo guys, sinabi ni Moses, ni Lord kay Moses, Yahweh, sabi niya, ano pong sasabihin kong pangalan? Hindi sinabi ni Lord ang kanyang pangalan. Sinabi lang niya, sabihin mo, I am. I am who I am. Hindi niya sinabi, binanggit ang kanyang pangalan dahil alam niyang lalapastanganin lang ng bayang Israel o mga unbelievers ang pangalan, ang banal niyang pangalan, guys. Nung ganun, ang banal na
pangalan ni Lord ay very powerful. Na ang taong gagamit ng pangalan niya should have a great reverence. In all of his or her ways, laging ina-acknowledge ang pangalan ni Lord. Dahil every now and then, dito sa mundo, ang kumikilos ng lahat dito sa mundo, guys, ng lahat ay si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Yeah. Kung wala kang Lord Jesus Christ, daig mo pa ang mga tao na nasa lugar ng kamatayan, no? Lugar na nasa impyerno, no? Parang sinisira mo yung sarili mo. Tulad ng tubig sa isang lawa na wasak ang pampang, ang mga tao'y mabilis na tumatakas mula sa Nineveh. Huminto kayo, ang sigaw nila, ngunit kahit isa'y wala man lang lumingon. Kakaripas ka ng takbo sa sobrang takot na makikita mo. Paano na lang kaya kapag after the rapture? Hindi ka basta-basta makakatakbo dahil ang lupa ay para ng tubig kung ito'y gumalaw. Kaya nga guys, mahirap pala talaga para sa mga unvaccinated o mga tao na maiiwan sa rapture na makapag-repent. Dahil only by the power of the Holy Spirit that you were able na makarepent ka. No, hindi po sa sarili mong effort yun. Sinasabi lang ang salvation mo na ipugot ulo, parang babalik ka noong unang panahon. No? Parang dadanak muna ang dugo bago ka ma-redeem, no? O bago ka patawarin. Mga ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon, kailangan mag-alay ng animals bago ka, no, mapatawad, para mapatawad ka, o di kaya para mapunta ka ng langit. Pero it's very difficult for a person na left behind after the rapture because it will be a very hell on earth. Ito po impyerno. Kaya nga po, na hanggat may chance na ma-save tayo, mapunta ng langit during the rapture, kailangan ng pagsikapan po. No, hindi by our own effort, kundi tawagin ng banal na Espiritu, magpag-guide sa Holy Spirit, how to live a holy life, how to act as a holy person in a holy way, how to speak in a holy way, how to teach in a holy way, how to live in a holy life. Because only by the power of the Holy Spirit that we will become holy, not by our own effort. Di po atin to guys, kasi kung titingnan ninyo, pwedeng mag-repent, mapapaluhod kung titignan ninyo ang Nineveh. Out of great fear na naririnig nila sa pagsalita ni Lord, ay pagbitiw ni Lord ng salita against sa kanilang bansa. At sa pagkakita pa lang nila, na dahan-dahang binawasak ng bansa nila, they could be able to repent. But not from the heart. Yun ay out of fear na. No, hindi na out of love. We repent, guys, out of love, from the heart. Yun yung a living sacrifice, accepted, ina-accept agad ni Lord Jesus Christ yun. At ito po very precious in the eyes of the Lord. Samsami ng pilak, samsami ng ginto, ang lungsod ay puno ng kayamanan. Now, if we walk by in the flesh, we may have a lot of things in this world. Meron man tayong mga ginto't pilak, madami tayong achievements na ginawa sa buhay, o maraming achievement, no, na sa buhay, o may mga, no, yung status mo sa buhay umaangat. Pero bigla kang sasalakayin ng kamatayan. Sino magsispend ng mga bagay na pinaghirapan mo?
Hindi kaya darating ng magnanakaw o ibang tao, siya yung sasamsam sa pinaghirapan mo. Kaya nga po, pwede din po itong sabihin na sa spiritual na bagay. Dahil iniisip na ng tao, ikaw ay napakayaman na sa spiritual at grabe ka mag-fasting, grabe yung ginawa mo para kay Lord. Kung hindi mo alam, si Lord pala yung nakatingin sa puso. Puno ng kayamanan, sana ng Panginoon, pero napuno ng kayabang sa katawan. Na napuno na yung kayabangan, hindi na kayamanan mula sa Diyos. Kaya wasak na ang Nineveh. Iniwan na ng mga tao at ngayon mapanglaw na. Ang mga tao ay nasisindak, nanginginig mga tuhod, wala ng lakas at putlang-putla sa takot. Kaya kay Lord magtiwala, aside sa si Lord ay nakakatakot na Diyos. Kahit ganun man si Lord, no? Full of justice kasi si Lord. Pinaparanas lang ni Lord kung anong ginawa ng Nineveh sa ibang bansa, sa bayang Israel, sa kanilang kapwa. Ang pinapakita ni Lord Jesus Christ kung ano yung pinagdaanan ng Israel o ibang bansa sa kamay nila. Bakit nga ba pinaranas ito ni Lord Jesus Christ sa mga tao? Para hindi mo na i-desire pang manakit ng kapwa. Dahil alam mo, ang pakiramdam ng ikaw ay saktan. Alam mo ang pakiramdam ng pagkawasak. Yung nakikita mong binawasak ang lugar mo, ang buhay mo. Alam mo yun, di ba? Binibigyan ka ng lesson ni Lord. Every situation na ma-encounter mo, tayo, o mga tao. Kasi gusto ni Lord na maging Christ-like yung isip natin. No? Sinisindak natin ang kapwa natin sa galit. And then, nung sinisindak tayo, di ba? Doon natin naramdaman kung ano palang pakiramdam na sinisindak, yung sinasalakay ka, ano palang pakiramdam ng pinag-iisipan mo yung kapwa na hindi maganda, ano ang magiging itsura mo pag nangyari mga bagay-bagay na yun. Paano mo i-deal o paano mo harapin yung mga bagay na yun. So marami po tayong marami pong lesson na makukuha. Marami po binapaintindi sa atin, Lord Jesus Christ, na wala talagang kwentang lakas ng tao sa oras na ikaw ay paparusahan. Lahat ng naipundar mo, yung lakas mo na sinasandalan mo na dapat ay sumasandal ka sa nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng hininga. Pero iba yung tao kasi nakakalimot talaga. Wala na ang lunsod na parang yungib ng mga leon. Diba? Kung titingnan ninyo, sinasabi wala na ang lunsod na parang yungib ng mga leon. Kung titingnan ninyo, ang leon ay ang pinakamatapang, diba, na animals. O di kaya matapang na animals. Kung titingnan ninyo ang Nineveh, mayaman, madaming ginto't pilak, matatapang yung mga sundalo. Pero nung sila'y dinaanan ng spirit of destruction, no, ang nangyayari sa kanila, nanginginig na mga tuhod nila at nawalan sila ng lakas. Putlang-putla pa sila sa takot. So ang dakong tirahan ng mga batang leon, wala na rin ang dakong pinagtataguan ng inahing leon, ang lugar kung saan ligtas ang kanyang mga anak. So binansagan po talaga na matatapang at mayaman ang bansang Nineveh. Kaya po lumalaki ang kanilang ulo. Dahil sa mga nasamsam nila, every time sila'y sumasalakay, nasamsam nilang mga bagay, natatalo nila yung mga tao. No? Pwede natin sabihin na as a born again Christian, madami kang gifts mula sa Holy Spirit. Madami kang na-receive na gifts. Tapos, no, madami ka pang nakikita visions, yung mga ganong visions and dreams. Kaya nakausap ka ng Lord, mga ganon.
hanggang dumating sa point na may narinig ka din tao na ginagamit din ni Lord. Siya din ay kinakausap, na may mga ganun din mga gifts. So parang hindi mo matanggap na meron siyang ganun. So ang ginagawa kasi ng tao, inaatake ang yung kapwa na yun. Inaatake, pinapahiya, wala kang ganun, hindi totoo yun sa'yo. So parang Nineveh din. Kapag sila yung sumasalakay din, pinakikita sila, may kayamanan, mayaman yung bansa na yan, matatapang sila, sige puntahan natin. Salakay natin, angkinin natin, sasamsamin natin yung mga bagay na meron sila. So yun yung ginagawa ng kaaway para ang tao ay mawasak. Kung titingnan ninyo, ang Nineveh ay mismo ang humiling kay Lord Jesus Christ na wasakin sila. Diba? Pinatay na ng leon ang kanyang biktima at nilapa ito para sa kanyang asawa at mga anak. Napuno ng dilapang hayop ang kanyang tirahan. Ito yun ang Nineveh. Sabihin, madami pong inosenteng pinatay sa lugar na yan. Kaya si Jonas, galit na galit talaga sa Nineveh. Kasi aside sa mga pride, madami din silang pinapatay. Marami silang pinatay. Ako ang kalaban mo. Dahil dun sa mga dugo na humihingi ng hustisya kay Lord, kaya mismo si Lord mula sa langit ay nagpababa ng execution against sa bansang Nineveh, Assyria. So mismo si Lord ang kanilang kalaban na makapangyarihan sa lahat. Susunugin ko ang iyong mga karway at mamamatay sa digma ng mga kawal mo. Ito po yung gusto pinakita din na sa atin ni Lord na nung nireject niya si Goliath ay talagang kahit sa maliit na bato ay ginawa niyang powerful yun na papatay doon kay Goliath. So ganun din po sa mangyayari sa Nineveh. Isa siyang mayaman na country, no? Tapos matatapang, basta sagana. Pero, as sinabi ni Lord, susunugin ko ang yung mga karway at mamamatay sa digma ng mga kawal. Ibig sabihin, ni-reject. Andyan na yung declaration of rejection for destruction. Kung kunin ko sa iyo ang lahat ng yung sinamsam sa iba, ang tinig ng yung mga sugo ay hindi na maririnig kailanman. Talagang, yung parusa ni Lord Jesus Christ, hindi talaga magugustuhan ng tao, guys.